Paalala, ang kwentong inyong mapapakinggan ay R18. May mga lengguwahe at eksenang hindi angkop sa mga 18 gulang pababa na tagapakinig. Red Room presents Temptation Island, Darkest Desire Series Book 1, Forbidden Pleasure by CC. Copyright 2018 by Redline Media Publishing Incorporated. Exclusively distributed by Precious Pages. Narrated by Miss Ally and Daniel Pelahio. Chapter 1. Fam rolled her tongue over her dry lips as she looked at the envelope on her table. Nang pumasok siya sa maliit niyang opisina sa flower shop, nandoon na iyon sa ibabaw ng kanyang mesa. Umayo siya ng upo at pinulot iyon sa kabinuksan. Kumawala ang malalim na muntong hininga niya nang nakita ang laman niyon. Isang kopya ng deposit slip na nagkakahalaga ng ₱250,000 at isang maliit na papel kung saan nandoon ang pamilyar na sulat kamay ng isang lalaki. Your allowance for 3 months, Fatima. Matiim niyang itinikom ang bibig at itinabi ang deposit slip. Hindi kailangan ni Fam ang ganoong kalaking halagang pera. Nabubuhay naman siya sa kinikita ng kanyang flower shop. At ano na lang ang sasabihin ng mama niya? Siguradong siya na naman ang lalabas na masama sa paningin nito, kahit wala naman siyang ginagawa. Pero alam na rin niya na walang saysay na ibalik ang pera sa nagbigay niyon. Because Marcos de la Cruz didn't take no for an answer. Wala sa sariling napahawak si Fam sa daliri niya kung nasaan ang kanyang wedding ring. Agad na gumaan ang pakiramdam niya pagkatapos ay napangiti. Napakaswerte niya dahil isang mabait na lalaki ang kanyang napangasawa. Alam niyang mahal na mahal siya ni Martin at ganun din naman siya rito. Martin was a very good man, unlike his older brother, Marcus, who always made her feel small, like his whole family. Siguro dahil isa lang siyang simpleng empleyado sa kumpanya nito nang magustuhan siya ni Martin at niyaya na magpakasal. Simula pa lang, alam na ni Fam na ayaw sa kanya ni Marcus at ng mga magulang nito pero nanatili siyang matatag para sa pagmamahalan nila ni Martin. Kaya naman hindi niya maintindihan kung bakit nagbibigay pa rin si Marcus ng allowance samantalang hindi naman siya nito gusto. The last time she asked him about the allowance, his answer was, Your family, whether I accept it or not. Fam sighed in irritation. It's early in the morning and that man already managed to sour her mood. Great! Tumayo siya sa pagkakaupo sa swivel chair at lumabas ng opisina niya. Agad nawala ang kabadripan niya nang makita ang nagagandahang bulaklak na nakapaligid sa kanya. Flowers always had the ability to calm her nerves. Kaya naman flower shop ang naisip niyang buksan na negosyo ng mabilis niyang ipinilig ang ulo. No, don't go there, Pam. It will only make you cry. Ma, may naghahanap po sa inyo! Sabi ni Amelia, isa sa mga flower decorator niya sa shop. Mabilis pero maingat ang mga hakbang ni Fam papunta sa cashier. Nagsalubong ang mga kilay niya nang makita ang isang lalaking naka-baseball cap at nakakulay itim na aviator. Bago pa siya tuluyang makalapit dito, tumingin ito sa kanya at may iniabot na sobre. Ano yan? Tanong niya. Hindi ko alam ang laman, ma'am. Sagot ng lalaki na ngayon ay nakangiti na. Hindi maiwasang mapansin ni Fam ang maganda nitong ngiti. She couldn't see his face clearly because of the cap and glasses, but she's sure that he was handsome. Sino nagpadala niyan sa akin? Tanong niya ulit. Sa halip na sagutin siya, inilapag ng lalaki ang sobre sa ibabaw ng counter at tinalikuran siya. The sender is confidential, ma'am. Nasa sayo na kung tatanggapin mo o hindi. Iyon lang at umalis na ito. Fam took a deep breath before snatching the envelope from the counter.
Pasimple niyang inipit ang sobre sa kilikili bago naglakad pabalik sa kanyang opisina. "Doon muna ako sa office ko," sabi niya kina Amelia at Delia. "Yes, ma'am." "Yes, ma'am." Magalang na sagot ng dalawa. As Fam closed the door to her office, she quickly opened the envelope. Tumaas ang kilay niya nang makita ang laman niyon. It's an invitation. An invitation to Temptation Island. Nagsalubong ang mga kilay ni Fam. Temptation Island? Anong klaseng isla to? 26 na taon na siya sa Pilipinas, pero wala pa siyang naririnig na ganoong klaseng isla. Is it new? Umupo si Fam sa swivel chair at binuhay ang laptop niya saka binuksan ang search engine para hanapin ang isla. Pero halos 1 oras na siyang naghahanap ay walang lumalabas na kapareho ng imbitasyon na nasa kamay niya. Isinandal ni Fam ang katawan sa likod ng swivel chair at napatitig sa imbitasyong hawak. It had a black background at kulay ginto. Malapit nang maging pula ang kulay ng mga letrang nakasulat na bumubuo ng salitang, "You're invited to Temptation Island." At sa gilid niyon ay may apoy na mas nagpagulo sa isip niya. Maliban doon, wala nang ibang nakasulat sa unahan. Fam then flipped the invitation card, and her eyes blinked multiple times. www.temptation-island.com. Username, Fatima de la Cruz. Password, touch me. Nakaawang ang mga labi niya sa nabasa. Jesus Christ! Ano bang kalokohan to? At sa ilalim ng mga nakasulat ay isang pirma na parang pamilyar kay Fam. Pero hindi niya maalala kung saan iyon nakita. Mabilis niyang itinipa ang website na nandoon. Napasinghap siya nang bumulaga sa kanya ang kaparehong disenyo ng imbitasyon. The background of the website was black with the red font color. Sa gitna ay nakasulat ang Temptation Island. At sa gilid niyon ay may apoy. At sa baba ay nandoon ang username at password. Out of curiosity, Fam typed the username and password written on the back of the invitation. Bahagyang napaawang ang mga labi niya nang bumukas iyon. At bumulaga sa kanya ang larawan ng isang napakagandang isla. The turquoise sea was so clear. The ambience, the small cabins, the cabanas in the other side of the island, the magnificent palace on the hill, and the beautiful breathtaking aerial view of the small mountains. Wow! Just wow! Agad niyang pinindot ang About the Island, and what she read shocked her to the core. Welcome to Temptation Island, where your fantasies become real. The island was located at Palawan. It was the most sought-after exclusive island in the world, a safe, secure, and open private space to explore your deepest and darkest fantasies. It was a perfect paradise where your kinkiest and most depraved desires can become real. Napahawak siya sa bibig sa sobrang gulat sa nabasa. Anong klaseng isla to? Hindi makapaniwalang sabi niya, saka pinindot ang transportation. Go to the extraction point and we'll see you there. Si ilalim niyon ay isang mapa kung saan ang tinutukoy nitong extraction point. It's just in a city, in a famous building. Jesus Christ! Mabilis niyang isinara ang website at binura iyon sa history ng kanyang laptop. Pagkatapos ay napatitig sa imbitasyong hawak pa rin niya. Sino kaya nag-imbita sa akin para pumunta sa islang yun? Nagtatakang tanong niya sa sarili. Was she randomly picked? Fam sighed. Who cares? Hindi naman siya pupunta dun. Gabi na nang makauwi si Fam sa bahay niya. Nang makapasok sa loob ang mama niya ang sumalubong sa kanya. Agad niyang inihanda ang sarili sa susunod na mangyayari. Oh, bakit ngayon ka lang? Mataray na bungad ng ina ni Martin. Namaman na rin niya kahit pa nga ayaw nito. Akala ko natabunan ka na ng mga bulaklak mo sa shop. Bakit ba patuloy mong tinutustusan ng shop mo? Wala namang kwenta yan. Nilabanan ni Fam ang sakit na kumurot sa puso niya.
Dapat pagkalipas ng 3 taon, sanay na siya, pero masakit pa rin. Marami kasi naging kliyente, ma. Magalang niyang sagot. Umingos ito. Wala akong pakialam. Sinabihan na kita na isarang shop na yun eh. Wala naman yung kwenta. Bakit hindi ka nalang magtrabaho sa kumpanya? Para may pakinabang ka naman. Para may pakinabang ka naman sa pamilyang to. Nilabanan ni Fam ang luha na namumuo sa gilid ng kanyang mga mata. Ma, napag-usapan na po natin to, diba? Okay naman po ang flower shop ko. Pero hindi ako sumang-ayon. Mataray nitong sagot habang nakapamaywang sa kanya. Fam, hindi ka nga makaalis sa bahay na to eh. Tapos sasabihin mong maayos yung negosyo mo? Maingat siyang humugot ng malalim na hininga, saka maingat na pinakawalan iyon. Ma, hindi naman po sa ganun. Bakit ba kasi hindi ka nalang umalis dito sa bahay? Wala naman na din dito si Martin. Nanikip na ang dibdib ni Fam. Ma naman, alam niyong dahilan kung bakit. Wala akong pakailam sa mga dahilan mo. 3 years na, Fam, pero nandito ka pa rin. Inirapan siya nito saka nagmamartsang umalis. Kinagat ni Fam ang pang-ibabang labi, saka malayang pinakawalan ang luhang kanina pa gustong-gustong kumawala sa mga mata niya. Kung siya lang, matagal na siyang umalis. Pero hindi pa rin niya kayang bitawan ang mga alaala nila ni Martin sa bahay na yon. Hindi pa niya kayang mawala iyon sa kanya. Hindi pa niya kayang matulog sa ibang kwarto at sa ibang kama. After 3 years, Fam couldn't still move on. Kaya niyang tanggapin ang lahat ng masasakit na salita mula sa pamilya ni Martin. Basta, manatili lang siya sa bahay kung saan marami silang memorya ng asawa, kung saan nila pinlanang bumuo ng sariling pamilya. Agad na tumuon ang mga mata ni Fam sa wedding picture nila ni Martin na nasa salas. They looked happy together, so in love, so blessed, and she felt her heart clench in pain. Mabilis niyang tinuyo ang luwang nalaglag sa kanyang mga mata. She should really stop crying. It's been 3 years since it happened. Fam took a deep breath again and steadied her nerves by touching her wedding ring. Nang kalmado na siya, naglakad siya papunta sa hagdanan. I'm wounded, Fatima. Fam jumped in shock at the baritone voice that filled the silence of the house. Nasa po niya ang pusong malakas ang tibok dahil sa gulat. Pumihit siya paharap sa nagsalita. Parang kinapos siya ng hininga nang makita si Marcus na komportableng nakasandal sa pinto papuntang kusina. Mayroon itong hawak na isang bote ng whiskey at nakapamulsa ang isa nitong kamay. Kanina pa ba ito roon? Narinig ba nito ang mga sinabi ni Mama? Bakit hindi mo ginagamit ang perang binibigay ko sa'yo? Tanong ulit ni Marcus. Hindi siya nakasagot. She was still trying to wrap her head around the fact that Marcus was here, in the house, in front of her. Kapatid ito ng asawa ni Fam, pero hindi niya makita si Martin sa katauhan nito. They were so different, from the way they dressed to the way they strode. Marcus walked like he owned everything. He walked with confidence, even with his rugged jeans and white t-shirt. Martin was different. Mahiyain ang kanyang asawa at mas pipiliin pang manatili sa bahay kasama siya kaysa dumalo sa magagarbong pagtitipon. Kuya? Nautal pa siya. Hindi sanay si Fam na tinatawag itong kuya kasi minsan lang naman itong makita. Pero bilang respeto, kailangan tawagan niya itong kuya. Halata ang pagkadisgusto sa mukha nito habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. What's new? They all found her disgusting. Sa pamilyang De La Cruz, si Martin lang ang tanggap siya. Anong ginagawa mo rito? Matapang niyang tanong, pero ang totoo ay kinakabahan siya. Napaka-intense ng presensya ni Marcus. Ilang metro ang layo nito sa kanya, pero naaapektuhan pa rin siya.
Pham felt intimidated by his presence. Why are you asking? Dahan-dahang naglakad si Marcus palapit sa kanya. Am I not allowed in my parents' house? Pham gulped at the intensity of his stare. It's boring a hole in her face, and her heart wouldn't stop beating so fast. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Matapang niyang sabi. He hummed as he stopped in front of her. Natanggap mo ba ang deposit slip na pinadala ko? Tumango si Pham. Hindi niya iniiwas ang tingin nito. Hindi ko naman kailangan yon. I already told you that, remember? I don't take no for an answer, Fatima. Nagtaasa ng mga balahibo ni Pham sa uri ng pagtawag nito sa pangalan niya. Only her husband called her that. Hearing her full name again coming from Marcus' lips, it brought her down the memory lane again. Okay. Wala naman siyang mapapala kung makikipagtagisan siya ng tigas ng ulo kay Marcus. Magpapahinga na ako. Hindi na niya madugtungan iyon ng kuya. I'll lock the door then. Tumangulang si Pham at tumakyat papuntang second floor. Hindi na niya kailangang hintayin ang pag-alis ni Marcus. Alam niyang hindi nito kayang magtagal sa bahay na yon. He's irritated by her and the feeling was mutual. Nang makapasok sa kanyang kwarto, agad niyang hinubad ang damit at pumasok sa walk-in closet para magbihis. Mahina siyang napamura nang maalalang iniwan pala niya ang bag sa kama. Nasa kanyang bag ang deposit slip na itatabi niya sa vault. Tinatamad na lumabas si Pham sa walk-in closet at napatigil sa paglalakad nang makita si Marcus sa loob ng kanyang kwarto at hawak nito ang imbitasyong natanggap niya kanina. Her heart thumped. She felt suffocated. Kuya! His eyes held hers. Itinaas nito ang kamay na may hawak ng imbitasyon. What's this? Napalunok si Pham. Wala naman. Ininspeksyon ni Marcus ang unahan ng imbitasyon. His fingers sexily trailed the edge of the card as his eyes held her gaze. You're invited to Temptation Island. Pinaglundas nito ang dila mula sa kanang gilid ng mga labi papuntang kanan. Pupunta ka? Mabilis siyang umiling. Hindi. Binitawan nito ang invitation card. Nahulog iyon sa sahig. Pity. Marcus said, then roamed his eyes around her bedroom. Pagkatapos ay tumigil ang mga mata nito sa kahuhubad pa lamang niyang damit na nasa ibabaw ng kama. Nag-init ang mga pisngi ni Pham nang makitang nasa ibabaw ang kanyang bra. At doon nakatutok ang mga mata ni Marcus. Gusto niyang lumubog sa kahihiyan. Kuya! Pham couldn't help but feel ashamed and angry at the same time. Take your eyes off my personal stuff! How dare he do that? Asawa niya ang kapatid nito. Kaunting respeto lang naman sana. Aabutin sana nito ang bra niya nang galit na isinigaw niya ang pangalan nito. Marcus! He chuckled. A small smirk made its way to his lips. My name sounds good when you say it. He rolled his tongue over his lips. Nakakarindi sa mga tenga ang pagtawag mo sa akin ng kuya eh. Tumiim ang titig nito sa kanya. Nakakairita. Umalis ka na. Malamig ang boses na sabi niya. Tumaas ang sulok ng mga labi ni Marcus bago lumabas sa kwarto niya. Napasandal si Pham sa hamba ng pinto ng closet at nakahinga ng maluwag. Thank God he left. At salamat sa Diyos dahil buwan ang bibilangin bago ito magpakita uli. Pham couldn't stand Marty's parent bad attitude towards her. Pero ibang usapan na ang kapatid nitong si Marcus. That man always had this different effect on her. At taas noon niyang masasabi
na kahit ganoon ang epekto nito sa kanya, kailanman ay hindi niya iyon hinayaang makapasok sa kanyang sistema. Maagang nagising si Pham para asikasuhin ang deliveries ng bulaklak na darating ngayon sa kanyang shop. Pagkababa niya ng hagdan, nandoon ang ina ni Martin sa salas, nagbabasa ng dyaryo. Parang naramdaman ng babae ang presensya niya dahil ibinaba nito ang dyaryong hawak saka tumingin sa kanya. "Ang aga mo sabi nito. "May importante kasi akong aasikasuhin," sagot niya. Umingos lang ito, saka bumalik sa pagbabasa ng dyaryo. Maingat naman na naglakad palabas ng pinto si Pham. Pero muntik na siyang matipalok sa sobrang gulat nang makita si Marcus na nakasandal sa gilid ng isang magarang sasakyan. Namilog ang mga mata ni Pham. "Nandito ka pa? Saan ka natulog kagabi?" Marcus usually left the same day he arrived. Dito sa bahay malamang. Namulsa ito. Aalis ka na? Nag-aalangan siyang tumango. "Bakit mo natanong?" Ihahatid na kita. Napapantastikuhan siyang napatingin dito. "Kulang ka ba sa tulog?" Tumaas lang ang sulok ng mga labi ni Marcus saka sumakay na ng kotse. Si Pham naman ay walang choice na sumakay sa nakabukas ng passenger seat. Chapter 2. Habang nasa loob ng sasakyan ni Marcus, wala siyang imik. Pham felt suffocated inside his car, and she didn't like it all. She needed to get away from this man. He's too much for her peace of mind. Nang itigil ni Marcus ang kotse sa harap ng flower shop, mabilis niyang binuksan ang pinto, pero nakalak iyon. "Buksan mo ang pinto, kuya," nakatiimbagang nasabi niya habang pilit na binubuksan iyon. "Kailangan na ako sa shop." Have lunch with me later. Nakaawang ang mga labi na napatingin siya kay Marcus. Anong sabi mo?" Maybe Pham misheard him. Have lunch with me later. Ulit nito habang matiim na nakatingin sa kanya. Natatawa siyang umiling. "Kulang ka nga sa tulog." She rolled her eyes. "My answer is no." I don't take no for an answer, Fatima. Alam mo yun. Inalis ni Marcus ang pagkakalak ng pinto. Susunduin kita mamaya. And call me Marcus. Inirapan niya ito saka nagmamadaling lumabas ng sasakyan. Papasok na sana si Pham sa flower shop nang marinig niya ang kanyang pangalan. Fatima. Napatigil si Pham sa paglalakad at nilingon si Marcus na nakalabas ang ulo sa bintana ng sasakyan. I'll be staying in the house for the next 2 weeks. Imporma nito. Masanay ka na kasama ako lagi. Napaawang ang mga labi niya. No! Bago pa siya makipag-argumento rito, nakaalis na ang lalaki at naiwan siyang nakatingin sa kalsada. No way! No way! That man was not staying in the house. Mapipigilan mo ba siya? Tanong ng kanyang isip. Sampid ka lang naman sa bahay na yun. Gustong sabunutan ni Pham ang sarili sa sobrang frustration na nararamdaman. That man would ruin her not-so-peaceful life. Nararamdaman na niya iyon at alam niyang hindi siya nagkakamali. Siguradong pagtutulungan siya ni Marcus at ng ina nito. Wala sa sariling napahawak si Pham sa kanyang wedding ring. "Martin, I miss you." Her heart clenched in sadness. Kung nandito lang sana si Martin, di sana mapayapa ang buhay niya. Di sana hindi siya ginugulo ng pamilya nito. Martin always backed her up against his family. Bakit naman kasi ang aga siya nitong iniwang mag-isa? Akala ko ba walang iwanan? Bulong niya sa hangin. Bakit mo ako iniwan? Nanubig ang mga mata ni Pham. Nagbabadyang tumulo ang mga luha niya, kaya naman tumingala siya at ikinurap-kurap ang mga mata.
Walang magbabago kahit umiyak pa siya. Nasira na ang buhay niya. Lunch came and Fam found herself sitting across Marcus on the table for two in Janz's restaurant. He would really take no for an answer. And she's really pissed. Bakit ka mag-i-stay sa bahay? Hindi niya napigilang magtanong nang maiserve na ang pagkain nila. Marcus sipped his champagne, then stared at her. Bakit? Does my presence in the house bother you? Taas noon niyang sinalubong ang tingin nito. Oo, hindi ba sinabi ko na sa'yo noon na ayokong nasa bahay ka? And you agreed and promised that you won't stay in the house for more than an hour. Ayaw na ni Fam ng isa pang mananakit sa kanya emotionally. Sobra-sobra na ang sakit na pinaparamdam sa kanya ng mga magulang nito. Tumaas ang sulok ng mga labi ni Marcus. Then I'm breaking my promise for 2 weeks. Fam gritted her teeth. Bakit hindi ka nalang mag-hotel? I'm sure you can afford even the most expensive ones. I don't want to. At bakit? Magtataka si Mama. Hindi naman siya nagtataka noon. Saka sanay na yun na lagi kang nag-hotel. None of your business. It is my business. Marcus smirked. How so? You're staying in the house, damn it! Inis niyang sinabi. Tumaas ang kilay nito. It's also my house, remember? Ancestral home yun ng mga magulang namin ni Martin. Nakikitira ka lang. Kaya wala kang karapatan na paalisin ako sa bahay na yon. That cut deep. Nagtagis ang bagang ni Fam at tumalim ang mga mata niya. Kung ganon, ako na lang ang mag-hotel sa 2 linggong nasa bahay ka. Marcus blew a loud breath. Come on, Fatima. What's the big deal? That's a huge house. Hindi mo ako makikita. Fam scoffed. Ako talagang pinagloloko mo, Marcus? Hindi na niya ito tinawag na kuya kasi nagagalit siya. Ikaw yung tipo ng tao na kulang sa pansin. And it is your hobby to pester me. So I'm sure I will always see your shitty face even when I don't want to. Marcus chuckled and playfully topped his chin. You become prettier when you're angry. Fam glared at him. Gago. He just grinned and winked at her. I'm still staying in that house. And so are you. Magpapabook na ako ng hotel. Try me, Fatima. May babala sa boses ni Marcus. You don't want when I'm angry. Kung nakakamatay ang tingin niya, bumulagta na ito. Fuck you. Thank you. Ngumisi ito. I'll take that as a yes. Iminuwestra ng lalaki ang kamay sa pagkaing lumamig na dahil sa pagtatalo nila. Eat, Fatima. Alam kong hindi ka nagagahan. Fam didn't budge. She kept on glaring at him. Marcus sighed, picked up her spoon and took a spoonful of food in her plate. Pagkatapos, ay inuumang nito ang kutsara sa bibig niya. Eat up, Fatima. I did promise my brother I'll take care of you. Sabi nito na may nakakalokong ngiti sa mga labi. Tumayo si Fam at iniwan ito sa mesa, saka pumasok sa restroom. She needed to calm herself. Baka masakal niya si Marcus nang wala sa oras. Her hand automatically sought her wedding ring to calm herself. At gumana naman agad iyon. Kapag pumapasok sa isip niya si Martin, kumakalma siya. Tiningnan ni Fam ang sarili sa salamin. Nakita niya ang isang babaeng pilit na nilalabanan ang pangungulila sa asawa at ang masamang trato sa kanya ng pamilya nito. 3 years after Martin's death, sariwa pa rin sa isip niya ang pinagsamahan nila at ang sakit ng pagkawala nito. Pinakalma niya ang sarili, saka huminga ng malalim bago lumabas ng restroom. Nang palapit na siya sa mesa nila ni Marcus, napatigil siya sa paglalakad nang makitang may isang magandang babaeng kausap si Marcus at sobrang magkadikit na magkadikit ang katawan ng dalawa. At dahil malapit siya sa dalawa, hindi maiwasang marinig ni Fam ang pinag-uusapan ng mga ito.
I miss you, Marcus. Sabi ng babae. I hope you invite me soon. Ngumiti ang lalaki. I'm sorry, Tina. That's not my call. Sumimangot ang babae. Gusto ulit kitang makasama. It's been a long time. Napaingos si Fab nang hindi mawala ang peking ngiti sa mga labi ni Marcus. Kawawang babae. Pinaglalaruan lang ng hinayupak. Sa sobrang inis niya, hindi na siya bumalik sa mesa nila. Tuloy-tuloy na siyang umalis ng restaurant. Hindi pa lumilipas ang 30 minuto mula nang makabalik si Fam sa kanyang flower shop, ay bumukas ang pinto ng maliit niyang opisina saka pumasok si Marcus. Akala niya ay magagalit ito, pero kabaligtaran ang emosyon sa mukha nito. May inilapag itong paper bag sa ibabaw ng mesa niya. Hindi ka pa nag-aagahan at nanananghalian. Umupo ito sa visitor's chair. That was rude of you, by the way. Hindi siya umimik at ipinagpatuloy lang ang pamimili ng bulaklak na bibilhin niya sa susunod na delivery. Fatima, kinakausap kita. May diin ang boses ni Marcus. Gusto niyang irapan ng lalaki pero pinigilan niya ang sarili. Tumingin siya kay Marcus. Ano bang kailangan mo sa akin? Malamig ang boses niyang tanong. I'm pretty sure that you can do whatever business you have to do here without pestering me. Bakit pa nasa harap kita ngayon? Kasi kailangan mong kumain? Patanong nitong sagot. Tiningnan niya ito ng masama. Baka may lason yan, mamatay pa ako. No thanks. Kainin mo yan. Tumayo na ang lalaki at naglakad paalis. I'm leaving. Nakahinga siya ng maluwag nang makaalis na si Marcus sa kanyang opisina. And then, her eyes fell on the paper bag. Mabilis niyang binuksan iyon at umikot ang kanyang mga mata nang makita ang laman niyon. Ang pagkaing hindi niya kinain sa Yanzi's restaurant. That man was confusing at times. Pagkasara ni Fam sa flower shop, tumiretso siya sa Love Cafe kung saan sila magkikita ng matalik niyang kaibigang si Gail. Nandoon na ito at naghihintay sa kanya. Sorry Fam, umorder na ako. Sabi ni Gail nang makaupo siya. Ang tagal mo kasi. It's okay. Umayos siya sa pagkakaupo at tiningnan ang pagkain sa mesa nila. Nalungkot ang mukha ni Fab nang makita ang lalagyan ng carbonara na in-order nito. Nakalagay iyon sa isang pinggan na hugis puso. Bakit ba gustong-gusto mong cafe na to? Hindi maipinta ang mukha niya. Maarteng pumalintik ang kamay ni Gail at hinawi ang buhok na nakatabing sa braso nito. Nakakatawa kasi sila eh. Pati nalagyan ng pagkain, hugis puso. Wala namang forever. Kalokohan! Sarap pagbabasagin! Huwag mong idamay ang cafe na to sa pagiging ampalaya mo. Natatawang sabi niya. Gail just rolled her eyes. 2 taon na akong loyal customer ng cafe na to, pero hugis puso pa rin ang mga pinggan nila. Fam chuckled softly. Ikaw talaga. Gail just shrugged. Anyway, bakit nakipagkita ka sa akin ngayon? May nangyari ba? Gail knew her too well. Humugot siya ng malalim na hininga. Ay. Marcus is in the city at sa bahay siya mananatili ng 2 linggo. Napapalatak ang kaibigan niya. Damn! Kumusta ka naman? Ayos lang ba sa'yo? Siguradong pagtutulungan ka ng pamilya na yon para lang umalis ka sa bahay nila. Ay, yun nga ang iniisip ko. Maliban sa wala akong bahay na may lipatan agad-agad, ayokong umalis sa bahay na yun. Martin and I made memories in that house, and I'm not yet ready to let go and move on. Huminga siya ng malalim. Pero may choice ba ako? Bahay yun ng mga magulang nila. Mas may karapatan sila kaysa sa akin. Nakikitira lang ako.
Umirap sa hangin si Gail. Hindi naman yun problema. Mag-hotel ka muna habang nasa bahay si Marcus. It's not that easy. Bumagsak ang mga balikat ni Fam. He warned me not to stay in a hotel while he's staying in the house. Gusto yata akong i-torture ng hinayupak na yun. Hindi ko alam kung anong trip niya sa buhay pero ayoko ng gulo. Umirap na naman ang kaibigan niya. O tapos, magpapasinda ka sa kanya? Tanong nito. Kailan ka pa nagpasinda kay Marcus de la Cruz? Nawalan ng imik si Fam. Tama si Gail. Ngayon pa ba siya magpapasindak kay Marcus? Hindi ako takot sa kanya. Sabi ni Fam habang pasimpleng kinakapa ang imbitasyong natanggap niya kahapon sa shop. Hindi niya ako mapipigilang umalis ng bahay. That's my best friend! Tumayo ito para yakapin siya. Huwag ka masyado magpapaapi sa mga magulang ng asawa mo. Masama yun sa kalusugan. Alam ko naman kung bakit hindi ka makaalis-alis sa bahay na yon. Kahit pa nga pinagsasalitaan ka ng hindi maganda. Basta kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako ha. I will. Nginitaan niya ito at hinalikan sa pisngi. Salamat dahil lagi kang nandyan para sa akin. Ikaw rin naman. Bumalik si Gail sa upuan nito. Inumpisahan na nilang kainin ang in-order nito. Gabi na nang makauwi si Fam sa bahay. Namasyal pa kasi sila ni Gail. At tulad ng hinala niya, nasa sala si Marcus at parang balak nitong sirain ang kanyang gabi. Mabuti na lang at wala ang ina nito para dumagdag sa sisira ng gabi niya. It's late. Agad nitong sabi na kanyang ikinainis. Kasama kong kaibigan ko. Pinipigil niyang sigawan ang lalaki. May pagdududa sa boses nito. Inirapan siya ni Marcus. Akala ko ba hindi ko mararamdaman ang presensya mo habang nandito ka? Ano to? Baka naman iba ang kasama mo. May pagdududa pa rin sa boses ng lalaki. Ano yung pinahihiwatig mo? Mataray niyang tanong. Na may ibang lalaki ako? Nagtatagis ang bagang niya sa sobrang galit. Mapaklang natawa si Fam at matalim ang mga matang tiningnan ito ng masama. I love my husband and you have no right to question that. Pagkasabi niyon, umakyat siya ng hagdan at nagpunta sa kwarto niya. Fam automatically sought her wedding ring to calm her down. Maingat siyang humugot ng malalim na hininga at maingat ding pinakawalan iyon. Pagkatapos ay umupo siya sa gilid ng kama niya. She opened her bag and took out the invitation. Temptation Island. Para makatakas sa presensya ni Marcus de la Cruz, pupunta siya sa isla. At least kahit pansamantala lang, makakapagpahinga siya. Pero babalik din siya. Babalikan niya si Martin. Kailangan lang niya ng kaunting pahinga mula sa masasakit na salita na natatanggap araw-araw sa pamilya nito. Marcus groaned at the sound of his phone ringing. Kahit inaantok, sinagot niya kung sino ang tumatawag. Marcus is speaking. Who's this? Tanong niya sa nasa kabilang linya. This is Lucas. He groaned and pushed himself to get up from the bed. Lucas Monasterio would never call just to say hi. May kailangan ka? Tiningnan niya ang relo sa nightstand. It's just 9 in the morning, my friend. You are pestering my sleep. Lucas just chuckled at his complaints. Fatima de la Cruz. Does that name ring a bell? Natigilan si Marcus. Nagsalubong ang mga kilay niya. Why you're asking? Because Lucas drools. she just signed an agreement that whatever happens in the island stays in the island. No, she didn't. Yes, she did. Just now, actually. Kumuyom ang kamao niya.
Ano bang naisip ng babaeng yun? She said she's not interested to come. Iyon ang naging sagot ni Fatima nang tanungin niya ito tungkol sa Temptation Island. Lucas clucked his tongue. Looks like she changed her mind. She's off to the island as we speak. Fuck. Yeah. I will kill her for lying to me. Tumawa ang kausap. You better get to her first, before the wolves feast on her. No one will force her to do what she doesn't want to do. Pero kilala mo naman ang mga miyembro ng isla. Hindi sila titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto nila. His mood darkened. If they touch any part of Fatima's body, I will shoot them. Mark my word, Lucas. Lucas gave out a rich and thick laugh. My friend, who put you in charge of her body? Last time I checked, she's your brother's wife, not yours. Marcus grimaced in irritation. Who sent the invites anyway? Lucas was silent for a second. You. Ako? Napasigaw siya sa gulat. Paano nangyari yun? I still have my invitation with me and... Napatigil siya sa pagsasalita at mabilis na binuksan ang attache case na ipinakuha kay Tarek sa isla dahil nakalimutan niya iyon. Tamang-tama naman na paalis na ito ng isla. Fuck! Malakas siyang napamura nang makitang wala sa loob ng attache case ang invitation card. What? Tarek sent the invites using my invitation. His jaw tightened. Tumawa lang si Lucas. Well, mabilis talaga ang kamay niyang si Tarik. Sunod-sunod siyang napamura. Send the chopper to my building. I'm coming. Copy that, my friend. Nang mawala ang nasa kabilang linya, mabilis na nagbihis at nag-impake si Marcus. That woman, she would pay for not thinking straight and for setting foot on that island. Chapter 3. Mahigpit ang hawak ni Fam sa kopya ng agreement form na pinirmahan niya kanina bago sumakay sa helicopter papuntang isla. Bumaba ang mga mata niya sa hawak na papel at binasa iyon ulit sa ikalimang pagkakataon. Temptation Island Agreement. The purpose of this letter of agreement is to outline the rules and regulations that the guest has to follow while on Temptation Island. Fatima de la Cruz, widow and of legal age, agreed. 1. To stay in the island for 2 weeks. 2. That whatever happens in the island stays in the island. 3. That all devices such as cell phone, tablets, and cameras are not allowed and will be confiscated upon arrival. 4. To not smoke or drink too much while on the island. 5. To always be in proper attire at all times while on the island. 6. To respect the owner, the members, my co-guests, and the island staff. Sincerely, Fatima de la Cruz. Napabuntong hininga si Fam pagkatapos basahin ang agreement na pinirmahan niya. Hindi niya ine-expect na may pipirmahan pala siyang ganito. Nang makarating si Fam kaninang umaga sa extraction point, sa rooftop ng Monasterio Incorporated, nagulat siya nang makitang may helicopter na doon at may lalaking sumalubong sa kaniya. Hiningi ang invitation card niya at nagpapirma ng agreement sa kanya. Pagkatapos ay kinuha ang cellphone dahil bawal daw yun sa isla. Fam wasn't alone in the helicopter. May 3 pang babae siyang kasama papuntang isla. Napakagatlabi si Fam at hindi maiwasang magsisi sa pagpunta sa isla. Nabasa niya ang About the Island sa website. That island was not a normal vacation island. It offered different way of relaxing and having fun. Marahas niyang ipinilig ang ulo. There's no point in regretting. Nandito na siya at sisiguruhin niyang makakapagpahinga siya habang nasa isla. And the man who made her sign the agreement said that no one would force her to do what she didn't want to do in the island. Meaning,
If she said no, then it's a no. Sana lang ay hindi niya pagsisihan ang pagpunta sa isla. Nang makalapag ang helicopter na sinasakyan, si Pham ang huling bumaba. Agad siyang inalalayan ng isang lalaki na nakauniporme, papunta sa yacht na parang naghihintay sa kanila. Nakataas ang kilay na tumingin si Pham sa lalaki. Another ride? Nginitaan siya ng lalaki. Napatango na lang siya. It was indeed a very secluded and exclusive island. Hindi niya tuloy maiwasang kabahan ulit. Nang makasakay sila sa yate, agad iyong umalis sa puntang Temptation Island. Tumayo si Pham sa gilid ng railing ng yate habang pinagmamasdan ang kulay asul na karagatan. Mahigpit siyang napahawak sa railing nang makaramdam ng takot sa dibdib niya. When was the last time she traveled by sea? Matagal nang nangyari ang insidente na yun pero natatakot pa rin siya. Huminga ng malalim si Pham saka bumuga ng marahas. She needed to calm down. Nandito siya para makapagbakasyon, para pansamantalang kalimutan ang mga problema niya. Hindi alam ni Pham kung anong mararamdaman. Kakabahan ba siya o may excite habang palapit ng palapit ang yate na sinasakyan sa isang isla. Pero ang kababaihang kasama niya, kanina pa panay ang impit na tili at halatang excited na makaapak sa isla ng temptasyon. Pham envied how happy and carefree they were. Once upon a time, she was like them. But when Martin died, all her happiness was drained away. Mapait siyang ngumiti. Ay, how I wish I could find that kind of happiness again. Pero hindi na siya umaasa. Habang buhay nang kay Martin ang kaligayahan niya. Naputol ang pag-iisip ni Pham nang makitang dumadaong na ang sinasakyang yate sa isla na may puting buhangin. I am Atina from LV Carmen, your tour guide for the next 2 hours. Welcome to Temptation Island. Sabi ng babae na sumalubong sa kanila. Before anything else, please proceed to the security office. Itinuro nito ang gusali na hindi kalayuan sa dinaungan. For a short orientation. Walang imik siyang sumunod sa kababaihang kasama na may malalapad na ngiti sa mga labi. As Pham entered the security office, a woman in her late 30s handed her a beautiful heart-shaped necklace. The woman was beautiful, even with the visible lines on her face. I am Christina, and I am the head of security in this island. Pagpapakilala nito sa kanila. Anyway, isuot niyo ang necklace na ibinigay ko. Sabi ng babae na isa-isa silang tiningnan. The island is not your normal getaway island. Here, you can make your fantasies come to life. And I'm talking about kinky, hot, and pleasurable sex, ladies. Nagtawanan ng tatlo niyang kasamang babae. Halatang excited ang mga ito. Was it wrong that she's not feeling their excitement? I came here to have fun and have sex with hunky luscious men. Sabi ng babae na katabi niya at binuntunan pa nito iyon ng malanding tawa. Oo nga, pangalawang balik ko na rito. Sang-ayon ng isa pang babaeng kasama nila. I'm so excited to spend intimate time with Travis again. Good, because the island offers that and more. Ngumiti si Christina. And for additional information, if you want to contact someone outside the island, just come here and we will let you make a call. And if you want to receive incoming calls, inform me now so I can contact the security in the Monasterio Tower to contact your phone to the island for easy and hassle-free communication. Naiilang na itinaas niya ang kamay. May tanong ako? Go on. Christina urged her. Kinagat ni Pham ang pang-ibabang labi. Paano kung nagpunta ako rito para mag-relax lang? Tumingin sa kanya ang tatlong babae
na para bang napugutan siya ng ulo. May mali ba sa sinabi niya? It's okay. Sagot ni Christina na nakangiti. Walang pipilit sa'yo na makipagtalik sa kalalakihang nandito. Kung gusto mo mag-relax, then be our guest. This island offers fun activities such as zipline, bungee jumping, jet skiing, scuba diving, and many more. Thank you. Sabi niya na nakahinga ng maluwag. Salamat naman. Tinanguan siya ni Christina at isa-isang tiningnan ang mga necklace na ngayon ay suot na nila. For your information, the pendant of the necklace you are wearing is a locket. Sa loob niyan ay may maliit na button na pipindutin nyo lang kung may nangyayaring masama sa inyo. In short, that's a distress button. Kapag pinindot nyo yan, automatikong may darating na miyembro ng security team para iligtas kayo sa panganib. The pendant also serves as a GPS that allows the security team to locate you wherever you are in the island. Pinagsalikop nito ang mga palad at matamis na ngumiti sa kanila. Have fun, ladies, and I hope you have a wonderful stay on the island. Miss Fatima? Sabi ni Christina. Napakurap-kurap siya at humarap sa babae. Kilala mo ko? Nagtatakang tanong niya. It's my job to know your name. May inilapag itong susi sa ibabaw ng mesa. Your key to your personal golf cart. May inilapag itong card. Your card key to your very own cabin near the sea and... May inilapag itong isa pang card. A credit card that you can use while you were here in the island. Naguguluhang kumunot ang noo ni Fam. Bakit meron ako niyan? Itinuro niya ang pinto kung saan kalalabas lang ng 3 kasama niya. Yung mga kasama ko dumating, wala. Christina smiled at her knowingly. Those 3 ladies were invited by the island's management. Ibig sabihin nun, sasakay sila sa pampublikong golf cart na transportasyon dito sa isla. Libre silang titira sa Allure Hotel habang nandito at kung ano man ang personal nilang pangangailangan ay babayaran nila gamit ang sarili nilang pera. Maliban na lang kung may mag-sponsored sa kanilang miyembro ng isla. Inminwestara nito ang kamay sa kanya. However, you are different from them. You are invited by an exclusive member of Temptation Island. That's why you get a private golf cart, a personal cabin near the sea, and a credit card that is automatically wired to the member's account. Napanganga si Fam. You mean to say... Yes, Miss Fatima. One of the members want you here. Hindi pa rin niya maitikom ang bibig sa hindi kapani-paniwalang impormasyong kanyang narinig. At sino ang pumiyok ang boses niya? Miyembro na to. It's confidential, Miss Fatima. Nasa kanilang desisyon kung ipapaalam nila sa'yo kung sino siya o hindi. Hindi makapaniwalang mapaklang natawa si Fam. Is this a joke? Umiling si Christina. I am afraid not. Pero wala ka namang dapat na ikatakot. Members of this island respect a woman's decision. A no means no. Hindi ka nila pipilitin para gawin ang ayaw mong gawin. If a member tries to force you, he will be thrown out from the island and his membership will be dissolved. Not only that, the island management will file a case against him. And trust me, no members would like that, lalo na't mahal ang membership fee rito. Napatango-tango si Fam. Okay, that's reassuring. Maingat niyang pinakawalan ang buntong hininga. Ngumiti si Christina at itinuro nito ang kamay sa pinto. Have fun, Miss Fatima! Nginitian niya ang babae. Kinuha ang susi at 2 cards saka lumabas. Napatigil siya sa paghakbang nang may humarang sa kanyang lalaking nakasuot. He looked like a handsome Arab prince. Hi, Matamis itong ngumiti sa kanya. I'm Tarek, your driver for today. Tumaas ang kilay ni Fam. Driver? I will drive you to your cabin. 2 kilay na niya ang tumaas.
Paano mo naman nalaman na sa cabin ang punta ko? Itinuro ng lalaki ang kamay niya kung saan nandoon ang keycard ng cabin. That's how. Oh, Pham felt stupid all of the sudden. Okay, drive me then. Wala siyang kaalam-alam sa isla na iyon at hindi na niya makita si Athena na tour guide daw nila. Might as well accept the help of this stranger. Pinangahawakan ni Pham ang sinabi ni Christina na walang pipilit dito sa kanya na gawin ang isang bagay na ayaw niya. Nauna nang naglakad si Tarik. Siya naman ay sumunod lang dito hanggang sa sumakay ito sa isang golf cart. Hop in. Tarik said. Iniuna niyang isinakay ang bag bago siya. Nang maayos na ang pagkakaupo niya, nag-umpisa nang gumalaw ang golf cart. Pham shivered when she saw a couple making out in public. They were groping each other, for heaven's sake. At parang napansin ng kasama niya ang reaksyon niya dahil tumawa ito. Dapat masanay ka nang nakakita ng ganun dito sa isla. Sabi nito. Normal lang yun dito. This is, after all, an exclusive sex island. Umasim ang mukha ni Pham. Hindi yata ako masasanay. Ngiti lang ang isinukli ni Tarik sa sinabi niya at patuloy na nagmaneho. Pham should really be nervous because this island screams sex and desire. But she couldn't help admiring the palm trees, the lush green mountains, the fresh air, the white sand, and the breathtaking scenery before her. It was indeed an island that she hadn't seen before. Napatigil si Pham sa pag-iisip nang tumigil ang golf cart sa harap ng isang cabin. It wasn't small but not big either. It looked simple from the outside. It's made of hardwood with veranda overlooking the sea. And a hammock and two-seater coffee table were placed just outside the cabin. Nandito na tayo? Tanong niya kay Tarik. Tumango ito at bumaba sa golf cart niya. Have fun, Miss Fatima. Kilala mo rin ako? Mahina itong natawa na para bang nakakatawa ang reaksyon niya. Seriously? Kilala mo nga ako? Naguguluhang tanong niya. I was at your wedding. Kinindatan siya nito sa kanaglakad paalis. Napatitig si Pham sa palayong bulto ni Tarik pagkatapos ay napailing. Kinuha niya ang susi sa ignition ng golf cart saka ginamit ang keycard para buksan ang pinto ng cabin. The cabin was simple from the outside, but in the inside, it was beautiful. Maple wood flooring and walls, expensive king-size bed with white satin sheet covering it with a side table. A glass lamp in the shape of a sexy woman, a personal ref, a telephone, a study table, closet, and a bathroom with complete amenities. Opposite from the front door beside a sliding glass window was a floor-to-ceiling wide window covered by white curtains. Pham smiled in contentment when she saw a huge tub ready for bathing. Mabilis niyang inilock ang pinto ng cabin at hinubad ang lahat ng damit sa katawan saka inilubog ang sarili sa bathtub. A sigh of relaxation escaped her lips. Now this was a vacation. Madilim ang mukhang bumaba si Marcos sa yate. Lalo pang dumilim ang mukha niya nang makita si Tarik na naglalakad pasalubong sa kanya. You motherfucker! Now before you curse me no end, Putol nito sa sasabihin niya. I just want to inform you that your sister-in-law is now safe in her cabin. Umasim ang hitsura ni Marcos. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Matalim ang mga matang tiningnan niya ito. And don't you fucking deny it. Alam kong ikaw ang may pakana ng imbitasyong natanggap ni Fatima. Tumaas ang sulok ng mga labi nito. I'm not denying anything. His jaw tightened. Why the hell did you invite her here? Why not? Nagkibit balikat si Tarik, saka siya tinalikuran.
Para naman talaga sa kanya ang imbitasyon na yon, hindi ba? Umugot ng malalim na hininga si Marcos para kontrolin ang sarili. I still want to punch you. Tumigil ito sa paglalakad at iniharap sa kanya ang kanang pisngi. Go on. Punch me. Wala namang magbabago. She will stay here on the island for 2 weeks anyway. Ikinuyom ni Marcos ang kamao at malakas na sinuntok ang mukha ni Tarik. Napangisi siya nang malakas itong mapamura. Oo nga at walang magbabago. Pero masarap pa rin sa pakiramdam na masuntok ka. Sabi niya. Tumawa lang si Tarik at pinahid ang kaunting dugo sa pumutok nitong mga labi. Whatever, man. She's in the cabin 6. Nagmamadali niyang pinara ang parating na golf cart at nagpahatid sa cabin na kinaroroonan ni Fatima.